mga ka-GP Natics. Umusok po sa galit, umusok ang ilong nitong si Senador Jinggoy Estrada, mga kababayan, sa pagsasabi po ng kongresista na si Congresswoman Jenky Luistro na dapat ay mabarred ito, mga kababayan, sa pagboto at pagdinig ng impeachment laban kay BP Sara Duterte. Siguro kayo umaangal ito, mga kababayan. Sabi nito sa isip niya, paano ako mapapardon nito kung hindi ako makakatulong sa pagboto at para ma-quit itong si BP Sara Duterte? Aray ko. Ganun ba ang gusto niyang sabihin dyan? Well, kayo na ang bahalang umusga, mga kababayan. Pero yan po ang pinaglalaban ngayon ni Senador Jinggoy Estrada dahil nga po dun sa ibinalita natin kanina. Ayon po sa kanya, mga kababayan, ito po ang kanyang speech, no? Noong June 12, mga kababayan, kahapon. I understand that the impending impeachment proceedings present complex legal questions, particularly in light of my current situation in the constitutional requirements governing the conviction or acquittal of an impeachable official. That is precisely why I am perplexed by the confidence with which some individuals have been making sweeping pronouncement that I can no longer sit. Galit siya. Aray ko. Much less participate as a senator judge in the forthcoming impeachment trial. The issue is far from settled. First off, the proceedings concerning my suspension pendente light or suspension while litigation is pending are still going. Pursuant to the directive of the court, I have yet to file my comment and opposition and avail myself of the legal remedies available to me. Until a final and binding ruling is rendered, any assertion that I have been stripped of my authority to discharge my constitutional duties as a senator judge is premature. Masyado ka naman nagagalit. Aray ko. Diba? Yun naman ay opinion, mga kababayan, nitong mga legal luminaries ng mga abogado, kagaya po ni Jinky Luistro, kagaya po ni retired Justice Carpio, mga kababayan, Dean Santa Maria, at ng mga iba pa. Hindi naman nila sinabi na automatic, pero dapat matik. Natanggal na kapag ikaw po, mga kababayan, ay may kasong plunder. Alam naman natin, nakakulong ka na ngayon. 'Di ba? At ayon sa batas, mga kababayan, Republic Act 7080, maliwanag doon na sinasabi ang isang opisyal ng gobyerno na may kasong plunder ay automatic po, mga kababayan, na siya po ay suspendido. Suspendido, even your benefits, mga kababayan, ay mawawalan ka. Yung sahod mo na sinasabi mo, hindi mo kukunin, hindi mo talaga makukuha yon. Aray ko. Kasama yon, mga kababayan, doon sa Republic Act 7080 na suspension mo, including yung iyong mga benepisyo, including ang iyong sahod, ay hindi mo makukuha. Aray ko. So, ang logic natin dito, mga kababayan, may nagbigay sa akin kanina, salamat sa nag-comment, nakalimutan ko lang yung pangalan mo. Sabi niya ganon, bakit si Jinggoy? Sabi niya, bakit ang si Jinggoy ay hindi nakasama? Bakit tatanggalin nyo? Sabi ko, hindi naman tatanggalin. Pero yun talaga dapat ang nararapat. 'Di ba? Sabi niya, bakit yung player? Ganito na lang, sir. Yung player kasi, pag siya po ay nasuspende, 'di ba? Suspended siya, di na siya pwedeng maglaro, pero part pa rin siya ng team. So therefore si Jinggoy is part pa rin ng team. Tama. Senador pa rin si Jinggoy Estrada. Aray ko. Hindi ko naman sinabing hindi na siya senador. Hindi ko naman sinabi na tanggal na siya sa pagiging senador. But then again, mga kababayan, given the fact na sinasabi po ng ating konstitusyon
ng Republic Act 7080 ang isang opisyal na ngayon ay humaharap sa kasong plunder ay automatic, mga kababayan, na siya po ay suspended. Pinagpipilitan, oo nga, suspended. Pero part pa rin siya bilang senador. Kagaya ng player, part pa rin siya ng team. Okay, ganito mga kababayan, part pa rin siya ng team, part pa rin siya ng Senado. Tama yon. Pero, mga kababayan, nasan ba ang interest niya? Nasa taong bayan o nasa ilan? Kapag kasi ikaw na-barred ka na, mga kababayan, to do your job, to able to do your job, ibig sabihin, dapat, barred ka na rin, di ba? To vote. Barred ka na rin, mga kababayan, to be a senator judge. Kasi, kung i-apply natin yung plunder law, mga kababayan, i-apply mo lang yon doon sa pagiging senador mo, tapos dito sa impeachment ni Sara Duterte ay hindi mo i-apply yun. Parang it's totally contradicting to each other. 'Di ba? It's a complete opposite. Kasi dapat, mga kababayan, kapag ina-apply mo yung plunder law sa isang opisyal na ngayon, mga kababayan, ay kasalukuyan po na dinidinig ang kanyang kaso, kung siya ay suspendido bilang senador, suspendido rin po siya bilang isang senator judge. Bakit kanyo? Paano ba siya naging senator judge? 'Di ba? Kaya po siya naging senator judge because siya po ay parte ng Senado. Dahil po pinigil yung kanyang trabaho bilang senador, suspendido siya. So dapat, mga kababayan, kasunod nito ang pagsuspindi rin sa kanya bilang senator judge. 'Di ba? Hindi pwedeng suspendido siya sa pagiging senador, pero tuloy pa rin niya ang trabaho niya bilang isang senator judge. Hindi po pwedeng ganun. Kasi magkarugtong po yung kanyang trabaho. Kaya siya naging senator judge dahil naging senador muna siya. Kung siya po ay hindi senador, hindi siya magiging senator judge. Ngayon, pinigilan na po siya, mga kababayan, na-barred na siya, o sabihin natin, nakakulong ngayon, hindi siya makawala dito. 'Di ba? Hindi na siya pwede makalabas, hindi niya pwede magampanan yung trabaho niya bilang senador. Eh bakit ngayon? Pwede siyang bumoto, pwede siyang maging senator judge. Ang mahirap pa niyan, senator judge ka, nasa loob ka ng kulungan. Paano mo makikita ngayon sa pamamagitan ng dalawa mong mata, mga kababayan, gamit ang iyong dalawang tenga, gamit ang iyong ilong, gamit ang iyong pandamdam or pandama, samantalang nakakulong ka habang ginaganap ang impeachment ni Sara Duterte. Aray ko. Ang mangyayari niyan, dahil hindi ka makaka-attend doon, yung mga impormasyon second hand or third hand na lang. Ipapaabot lang sa'yo ng mga abogado mo. Diba? Sa batas, mga ka-GP Natics, dapat meron kang personal knowledge. Sa batas, mga kababayan, bago ka tumistigo, bago ka magbigay ng opinion mo, bago ka tawag dito, mga kababayan, mag-convict, or bago ka sabihin natin na mag-judge, di ba? Dapat alam mo yung nangyayari. Dapat personal knowledge, personal experience mo. Dito ba personal experience ni Jinggoy? Aray ko. Alam mo, tumanda na lang to sa pagiging politiko na hindi niya naiintindihan, mga kababayan. Sa totoo lang, dapat di na siya nagsasalita ng ganito eh. 'Di ba? Kung tama sa akin, para sa akin, tama yung mga sinasabi. Kasi nandun talaga yung nandun talaga yung logic eh. Kung logic lang ang pagbabasihan natin dito, walang panama tong si Jinggoy, mga kababayan. Senador ka eh.
Tinanggalan yung karapatan mo bilang senador ngayon, pansamantala, suspendido ka. Ang tanong lang, mga kababayan, are you able to do your job as a senator? Di ba hindi? Oh. So, dahil ikaw ay hindi mo kayang gampanan, dahil suspendido ka, hindi mo kayang gampanan ang pagiging senador mo, therefore, mga kababayan, as a senator judge, dahil ang root word ng senator judge, nanggaling ka sa pagiging senador eh. Kung hindi ka senador, hindi ka magiging senator judge. E suspendido ka sa pagiging senador, dapat suspendido ka rin bilang senator judge. Di ba? Oh, sabi nga ni Hasan Abi, one suspended means no longer part of the Senate unless proven otherwise. Kung nakalabas ka na. 'Di ba? Sabi ni Warren Rodriguez, kapal mooks, gusto pang humirit, clear your name first. Aray ko. Oo, ang matindi pa niyan, hindi ka Aray naman ko. na one-time plunderer eh. 'Di ba? 3 times plunderer. Champion ka na nga eh. Aray ko. 3 MVP sa basketball. Total, basketball naman pinag-uusapan natin. 3 MVP na yan, mga ka-GP. Sabi niya pa, those claiming otherwise display a troubling disregard for due process and the orderly administration of justice. It is regrettable that some self-proclaimed legal expert appear more interested in shaping public opinion than in respecting the proper institution and judicial process tasked with resolving legal controversies. The rule of law demands restraint, discernment, and respect for due process. Due process ng due process. Aray ko. Magsasabi ka ng due process kung naiintindihan mo ang proseso. Aray ko. Kayo ang tagagawa ng batas, dapat kayo ang unang nakakaintindi sa batas. 'Di ba? Hindi, GP. Tagagawa nga lang nga ni. Aray ko. Hindi na kailangang intindihin. At saka, again, mga kababayan, tayo po ay dismayado. Although, yun ang suwestyon, yun ang nakikita po, mga kababayan, ng atin pong mga magagaling na legal luminaries at hindi po yung mga low ranks, no? Kaya lang, syempre, may rules pa rin po ang Senado hinggil sa impeachment trial. So, it should be amended, mga kababayan, ng ating mga senator judge para nang sa ganun po ay maipatupad na hindi na isama ang mga PDL o kaya yung may mga kaso, lalong-lalo na yung mga yung may kasong plunder o kaya naman ay yung nabitbit na sa ibang bansa. Para nang sa ganun, mga kababayan, ang kanila pong tawag dito, yung kanilang sapat na bilang or yung kanilang ano ba yung pagkakasabi kanina, mga ka-GP, tungkol sa bilang para, di ba 16 ang kailangan? Oh, mabawasan. Kasi kung hindi na kayo ibibilangin, di ba, bilang senator judge, ang magiging basis kung sino lang, mga ka-GP, yung karapat dapat o yung talagang maaring maka-attend doon sa pagdinig, pwede rin sila na mag-judge. 'Di ba? Alangan naman, mga ka-GP Natics, ako ba papayagan nyo kunwari, nasa ibang lugar ako. Pagdating ng botohan, hindi ko alam yun nangyayari, hindi naman ako nakapag-cross-examine. Tapos pagdating ng botohan, boto ako, acquit VP Sara Duterte. Aray ko. 'Di ba? Parang dito sa nakikita ko ang tunay na layunin ni Jinggoy Estrada kung bakit nagagalit ito, mga kababayan, baka kasi natatakot ito na kapag si Sara Duterte ay na-convict, Aray ko. paano na ang pardon ko? 'Di ba? Kaya nga PDL PDL, ibig sabihin,
ikaw ay pansamantalang inaalisan ng iyong mga karapatan. Aray ko. PDL means, mga kababayan, persons or person deprived of liberty. Wala kang kalayaan ngayon. Hindi ka pwedeng magpasya on your own. Aray ko. Di ba? Tagagawa nga po sila ng batas, pero ka-GP sila yung unang nanlabag sa batas, mangmang galawan nila. Check. Oh, sabi ni John Lloyd, bobo nga ni. Hindi pwedeng mag-judge kung may kaso, magiging hypocritical lang. Tama. Kaipokritohan yun. 'Di ba? Dapat nga muna, mga kababayan asikasuhin mo muna yung sarili mo bago yung iba. 'Di ba? Sabi nga nila, hoy, linisin mo muna. Kailangan patunayan mo muna na ikaw ay malinis bago ka mag-judge ng iba. Dahil kung ang sarili mo, mga kababayan, ay may bahid, paano ka makakapag-judge ng iba? Ikaw ang mag-judge sa iba, pero sarili mo, lantakan, saksakan ng dumi. Aray ko. Diba, humaharap ka sa mga napakaraming kaso ng pagnanakaw, pandarambong at korupsyon. Kumbaga doon pa lang, may bahid na kagad. Kumbaga doon pa lang, mga kababayan, mapaisip ka na talaga Is he credible to be a senator judge? Isang taong nakakulong? Tapos, tawag dito, mga kababayan, sila yung magkukonvict or mag-a-acquit kay Bibi Sara Duterte? Napakakapal naman ang mukha mo, Senator Jinggoy Estrada. Aray ko. Hindi ko sinabi na ikaw ay tawag dito, na-guilty ka agad, 'di ba? Pero mga kababayan, kung kailangan mabawasan ang threshold ng kailangan ng bumoto to convict and to acquit BP Sara Duterte. Aray ko. Di ba ang threshold to convict 16? 9 lang para ma-acquit si Sara Duterte ang kailangan. Di ba? Mga paano yung mga kakampi niya na pinangakuan niya, kunwari nakakulong to mga to, nakakulong si Bato, nakakulong si Bongo, nakakulong si Jinggoy, nakakulong si Cheese, nakakulong si Villanueva, nakakulong itong Bilyar, di ba? Isama na natin si Marcoleta. Oh, mga kababayan, lahat sila hindi po walang participation na gagawin sa pagdinig. Oh, tapos magugulat ka pag voting na. Oh, papadala kunwari dahil bawal ang Zoom. Ipapadala yung kanilang boto. Ito, we vote for Sara to acquit. Patay na, mga kababayan. Aray ko. Fair ba yun? Sa tingin nyo, mga ka-GP, patas ba yung gagawin na yon? Na kahit wala po yung kanilang presensya, parang mga multo lang. Tapos magpapadala ng boto, ang nakalagay, acquit BP Sara Duterte. Oh, yung pala, kaya acquit, mga kababayan, dahil quits na sila kapag si Sara ang nanalo sa 2028. Diba? Kahit lahat ng mga comment na babasahin natin dito, ayaw talaga kay Jinggoy Sabi ni Jim, a plunderer serving as judge in a potential plunder-grounded impeachment? Diba? Napaka, mga kababayan, kumbaga titingnan natin, nakakatawa. Diba? Nakakatawa yung ganong sitwasyon. Isang tao na ngayon po ay may kaso po ng plunder. Tapos yung siya din, mga kababayan, na magiging judge doon sa may kaso rin ng plunder. 'Di ba? May kaso ng corruption. Si Sara po may kaso po yan ng corruption, ng plunder, ng malversation at ng kung ano-ano pa. At yung pinag-uusapan sa impeachment, kasama na yung mga yon. 'Di ba? Kaya lang special si BP kasi impeachable official siya. Pero ang pinag-uusapan dito,
plunder pa rin kasi more than 50 million. Tapos ang magsi-senator judge, mga kababayan, nakakulong, may mga kaso rin, anak ng tinapa. Aray ko. Oh. Magnanakaw, magja-judge sa kapwa magnanakaw. Do you think credible pa ang mga ito? Di ba ang pangit tingnan? Kunwari, mga kababayan, ganito yung sitwasyon, GP. Paano kung pinayagan si Jinggoy na pumunta doon sa pagdinig ni VP Sara Duterte? Okay, mga kababayan, granting, kunwari, for the sake of argument. Okay, si Jinggoy, mga kababayan, pinayagan. Kunwari lang to, Kunwari lang, pinayagan, nakasuot ng PDL sa likod. Tapos pumunta doon sa pagdinig ni VP Sara Duterte. Ito na nga lang, wag na nating gawing sobrang pangit kasi yung kanina, hindi makaka-attend pero makakaboto. Kunwari lang ito makaka-attend. Nag-senator judge, pumunta doon mga kababayan. Tapos ang suot-suot ni Jinggoy, nakaposas pa PDL, di ba? Nakaposas pagdating sa Senado. Tapos, syempre, tatanggalin yung posas. Magsusuot ng robe, mga kababayan, as senator judge. Aray ko. Di ba nakakatawa yun? Yung sa ilalim niya, PDL, tapos mga kababayan sa panlabas, siya ay nakarobe. Aray ko. Ang tawag doon, ipokrito. Ang tawag doon, mga kababayan, kawalang hiyaan. Aray ko. Di ba? Parang, kumbaga, nagbabalat kayo. Itong si Jinggoy, PDL sa loob, judge sa labas. Aray ko. Oh. Pero alam naman natin na hindi mangyayari yon. Dahil ang gusto nila, pwede pa rin silang bumoto, pwede pa rin silang mga kababayan maging senator judge. Kaya lang paano sila magiging senator judge kung nandun sila sa loob? 'Di ba? Matindi talaga itong mga ito. Sabi ni Rayan Doblicara. Aray ko. Mapagbalat kayo, ganun yun mga kababayan. Kumbaga, parang akala mo tupa, mga kababayan, pag tinanggalan mo ng damit, putik, ano pala, sanggano pala. Aray ko. Di ba? Demonyo pala. Ganun yun eh. Na isang tao na nagbabalat kayong tupa, demonyo pala. Aray ko. Pag natanggalan mo mga kababayan, 'di ba? Tinanggalan mo ng kanyang panlabas na anyo, makikita mo, ganun yung sungay. Ay, napaka-unfair talaga nun. Mas maganda nga, Makmak, tawagin na lang criminal judge. Aray ko. 'Di ba? Wag na lang sabihin senator judge, criminal judge na lang. Aray ko. Kung papayagan nyo, etong mga kriminal or yung mga PDL na maging senator judge, tawagin na lang natin criminal judge. Aray ko. Aha. Dapat wag isama ang may mga kaso sa flood control. Yung iba pa naman, hindi pa naman nakakulong. So pwede pa yon. Pero pag nakulong na, tapos yung nabitbit na sa ibang bansa, dapat di na pwede. 'Di ba? Spoiled brat silang lahat. Alam nyo, hindi naman yung constitution eh. I mean, hindi po mga kababayan, ang may problema talaga dito, yung constitution talaga natin. No? Yung constitution natin hindi pa updated. Hindi ito nakakasabay sa kasalukuyang nangyayari sa mundo. 'Di ba? Katulad po ng rules nila sa impeachment. Hindi man ngayon lang mga kababayan, dapat ito ay, kung hindi po napalitan si Tito Soto, ito po tandaan nyo kung hindi po napalitan si Tito Soto, naamyendahan po yan. Bakit? Kaya nga po mga kababayan, ginawa ng paraan ni Alan Peter Cayetano, kaya kahit si Bato ay nagsakripisyo, kasi nakita na yan nung mga panel of prosecutors, na aamyendahan po nila yung rules ng impeachment trial ni Sara Duterte. 'Di ba? Kaya lang napalitan nga ni
Kaya hindi po ito naamyendahan. Hindi yan nila sinasabi noon. Pero nakita na nila ito. Mga kababayan. Nakita na yan. Alam na nila na magkakaroon to eh. Alam na nila na mayroong mga makakasuhan at makukulong. Yan ang agad na agad, mga kababayan, na ginawa ng paraan ng kampo ni BP Sara Duterte. Kaya si Bato, nagpakita, nagpalit ng liderato, tapos nag-motion kaagad sila ng kanila pong online voting. 'Di ba? Kasi nga naman daw, katulad niyan, may threat yung buhay, hindi makapunta. O, baya ano na lang, baya online. Aray ko. Lahat yan ay pinag-isipan, lahat yan ay kasama sa plano. Ngayon naman, dahil nga po, mga ka-GPnatics, bumaliktad ang pagkakataon, naging 12-10 na sila, 'di ba? Gusto pa rin ni Alan kumapit sa pwesto, kumapit sa kapangyarihan. Na magkaroon daw sila ng interim set up. Magkaroon daw sila ng double signatory. Aray ko. Buti na lang, hindi tanga, mga ka-GP.